فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang ng matuwid na pananalita. Gagawin niyang mabuti ang inyong mga gawain at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Sino mang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Muslim ay inoobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging makatotohanan sa kanyang pananalita. Maging ito man ay pananalita niya kahit sa kanyang kapwa-tao na pinagbabawalan ng Islam ang Muslim na magsisinungaling, pinagbabawalan ng Islam ang Muslim na mag-iimbento ng chismis. At higit sa lahat, pinagbabawalan ng Islam ang Muslim na magsalita tungkol sa relihiyon nang wala naman siyang nalalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala na sa atin. Sinabi niya, sayati alan nasi sanawatu khadaat, na darating daw sa mga tao ang mga taon ng panlilinlang. Yusaddaqu fiha al-kadhib, na paniniwalaan ng mga tao ang sinungaling, wa yukadzabu fiha al-sadiq, at pasisinungalingan nila ang makatotohanan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pagkakatiwalaan nila ang mga mapanlinlang. Wa yukhawwanu fiha al-amin, at ituturing nilang hindi mapagkakatiwalaan ang mapagkakatiwalaan. Wayantiku fiha ar-ruwaybida, at magsasalita sa mga araw na ito ang mga ruwaybida. At nagtanong ang mga sahaba, kila wa ma ruwaybida wa ma ruwaybida, ano ba ang ruwaybida? Tinanong nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rajulu at-tafihu fi amri al-ama, ito raw yung tao na wala namang nalalaman pero nagsasalita tungkol sa pangkalahatang mga bagay na may kinalaman sa Islam at sa mga Muslim. Ruwaybida na nagkalat sa panahon natin ngayon lalong-lalo na. Mga tao na nagkaroon lamang ng pera na pambili ng kamera, connection sa internet, at kapal ng mukha na humarap sa mga tao, at siya ngayon ay nagtuturo sa mga tao kung ano ang halal at kung ano ang haram. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, 2 taon na nating tinitiis ang pandemya na ito. At ang mga Muslim, alhamdulillah, sa malaking bahagi nito ay nakikipagtulungan sa kinaukulan at naniniwala sa ating maalam, sa ating mga ulama at sa pamunuan ng mga Muslim sa kung ano ang dapat gawin sa pandemya. Sabalit paminsan-minsan ay lumalabas ang mga ruwaybida, mga taong wala namang kaalaman, wala namang otoridad sa usapin, pero nagsasalita sila tungkol sa mga bagay-bagay na sinasabi nila, halimbawa na ang virus ay hindi raw totoo. At ngayon naman ay lumitaw na naman ang isa pang mangmang na hindi man lamang niya mabanggit ng maayos ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ngayon ay nagsasabi na ang bakuna laban sa virus ay haram. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit kailan ay hindi maaari o hindi pinahintulutan para sa sinumang Muslim na magsasalita siya tungkol sa anumang bagay sa relihiyon na ito ng walang batayan. Na maaring ito ay mayroong batayan nga, maaring mayroong ibang scholar na nagsabi na magiging haram ang bakuna. Subalit ito ay pananalita nila na dapat nating unawain sa tamang konteksto nito at hindi lamang sa pangkalahatang konteksto. Kaya nga,
Ang kaalaman, hindi ito para sa lahat. Dahil mayroong mga tao na maaring mali nilang mauunawaan ng isang fatwa at ito ay papakalat naman nila sa mga tao sa mali ring pagkakaunawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsasabi na ang bakuna laban sa virus ay haram, unang-una ay paglapastangan sa ating mga scholar. Dahil ang karamihan sa ating mga scholar, sila ay nagpahintulot sa lahat ng bakuna na ito ay halal. At ito ay pinahintulutan. At sa isang banda, ang sino man o anumang pamahalaang Muslim ay maaaring mag-obliga sa kanilang mga mamamayan para sa kanilang proteksyon na sila ay magpabakuna. Pero itong tao na ito ay nagmamarunong, katulad lamang din ng kapwa niya na nagmamarunong sa pagsasabi na ang bakuna ay pinagbabawal sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, simple lamang ang usapin na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun minal amni aw al khawfi ada'u bihi. Na mga tao raw, kapag dumating sa kanila ang isang balita tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa kaligtasan o may kinalaman sa seguridad, sila ay nag-uusap-usap tungkol dito at ikinakalat nila ang kanilang kanya-kanyang mga opinyon. Pero mali pala ito. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum." La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ang dapat palang ginagawa ng mga tao kapag may ganitong usapin ay sumangguni sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sasangguni tayo sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa pamagitan ng paghahanap ng ayah o hadith na naayon sa ating argumento. Dadaan pa rin tayo sa ulama kung tama ba ang ating pagkakaunawa sa anumang ayah o hadith para gamitin natin sa ating argumento, katulad ng pagsasabi na ang bakuna ay haram. Dadaan pa rin tayo sa mga ulama na nag-aral ng mahabang panahon upang malaman ang tamang pag-unawa sa mga ayah at mga hadith. Ngayon din sinabi nga rito ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kumonsulta tayo sa ating mga pinuno. Dahil tunay na sila at ang iba pang maalam sa usapin na ito, lalong-lalo na halimbawa sa usapin ng pandemya, sino ba ang nakakaalam dito? Hindi ba't ang mga siyentipiko na pinag-aralan nila ang naturalesa ng virus, kung ano ang lakas nito at kahinaan nito, at kung paano ito kumakalat sa mga tao? At tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang istinbat. Ang istinbat, ito ay ang matibay at malinaw na kaalaman na kayang patunayan ng tao ng paulit-ulit. Sa madaling salita, scientificong kaalaman na hindi nanggaling sa opinyon ng sino mang chismoso o sino mang tao na nagpapasikat lamang sa social media. Kaalaman na nanggaling sa maalam ng mga tao at hindi sa mga basta-bastang nagdudunong-dunungan. At dito'y dinugtong ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Na kundi lamang kayo kinahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay katiyakang sinunod ninyo si Satanas, liban na lamang sa iilan sa inyo. Alhamdulillah, sa kabila ng paglaganap ngayon ng mga nagmamarunong sa social media na nagsasalita tungkol sa mga bagay na wala naman silang nalalaman dito, naabot sila sa sukdulan na itatakwil nila ang ulama, pasisinungalingan nila ang ulama, hahamakin nila ang mga ulama,
Nananatili tayo, alhamdulillah, ang marami sa atin sa gabay, sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi ay sinunod natin si Satanas sa mga bagay-bagay na hindi naman magdudulot sa atin ng pakinabang, bagkos ay magdudulot sa atin ng pinsala. Kaya nga nagbabala si Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, sinabi niya, Ya ayyuhalladina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. O mga nanampalataya, kung meron mang taong makasalanan ng darating sa inyo na may dalang balita, ay magtiyak muna kayo. Fasik. Bakit tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang fasik dito? Fasik dahil maaring ang tao na ito ay nalalaman natin o nakikilala na natin na patuloy na nagdadala sa mga Muslim o nagtuturo sa mga Muslim ng kamalian. Na para bang hindi tayo nadadala sa tao na ito na paulit-ulit na nagtuturo at nagmamalaki sa kamalian. At ang masama rito ay ang pangalawang bahagi ng aya na ito. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Na kung hindi raw tayo magtitiyak, ay maaring magdudulot tayo ng pinsala sa mga tao nang hindi natin nalalaman at tayo sa ating mga ginawa ay magsisisi. Sa sababun nuzul o dahilan ng pagbaba ng aya na ito, tinukoy ng mga scholar ng aya na ito ay tumukoy sa digmaan na bago magdesisyon ng sinumang pinunong Muslim sa digmaan ay tiyakin muna niya ang balita, lalong-lalo na kung ang balita na ito ay nanggagaling sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Dahil maaring didigmain nila ang isang grupo ng mga tao at mali pala ang balitang dumating sa kanila at sila ay magsisisi sa kanilang ginawa. Sa parehong konteksto, sa panahon natin ngayon, kung tayo ay maniniwala sa mga tao na may dalang chismis, may dalang maling impormasyon na ang tanging tangan nila ay ang kapal ng mukha sa pagsasalita nang hindi naman naaayon sa kaalaman, kung susundin natin ng mga satanas na ito, maaring tayo rin ay magsisisi bandang huli kung bakit natin sinunod ng pangkaraniwang tao sa halip ng ating maalam sa relihiyon. Wallahi, nagpabakuna ng ating mga ulama. Ang Haramain, ang Makkah at Madina, sila ay nagpatupad ng pagpabakuna dahil sa kaalaman ng ulama. At sa ngayon ay hinahamon ng isang mangmang ang kanilang kaalaman sa pagsasabi ng bakuna ay pinagbabawal. Kung susunod tayo sa tao na ito, wallahi magsisisi tayo. Bakit tayo sumunod sa isang taong mangmang? Kapag tayo ay dinatnan ng matinding sakit dahil sa virus na ito, dahil hindi tayo nagpabakuna, dahil naniwala tayo sa takot na ipinakalat ng mga mangmang na ito. Palagi nilang argumento na ang bakuna raw ay hindi sinubok ng maayos, na ang bakuna ay bagong teknolohiya. Sinasabi nila palagi na maraming ebidensya ang mga siyentipiko tungkol sa pagiging mapanganib ng mga bakuna na ito. Pero nasaan ang mga patunay na ito na sinasabi nilang patunay na masama sa tao ang bakuna? Binibilang lang nila ang mga nilalagnat. Ang binibilang lang nila ang nilalagnat na mga nagpabakuna. Pero hindi nila binilang ang milyon-milyong namamatay at nagiging kritikal sa ospital dahil sa virus na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ugali ng Muslim ng pagiging mapagtiyak sa kaalaman ay hindi lamang sa usapin na ito ng pandemya. Dapat ang paninindigan natin sa bagay na ito ay paninindigan na pangahawakan natin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating relihiyon. Ang ating relihiyon ay nakasalalay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, ng mga sahaba, lalong-lalo na ayon sa pagkakasalin dito at pagkaunawa dito ng ating mga ulama. Ito ang manhaj ng Salafiyah. Ito ang manhaj ng Ahlus Sunnah wal Jamaah
ang ligtas na sekta ng mga Muslim, dahil sa panahon natin ngayon ay naglilipana ang maraming iba't ibang mga grupo na nagpapakilala na sila ay nasa tamang pamamaraan. Subalit ang kanilang mga pamamaraan na tinuturo ay taliwas sa mismong pundasyon at saligan ng relihiyong ito. Na ang tangan lamang nila ay ang mga haka-haka, ang tangan lamang nila ay kapal ng muka, ang tangan lamang nila ay ang mga sabi-sabi ng mga tao na kung ihaharap at titimbangin laban sa katotohanan ay wala namang may papakitang merit o kabuluhan, dahil ang mga ito ay pawang mga sabi-sabi lamang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming motibo ang sino mang nagsasalita sa Facebook o YouTube tungkol sa relihiyon. Maraming naghahangad na magpalaganap ng kaalamang Islamiko sa pamagitan ng mga social media platform na ito. Pero marami ring naghahangad ng kasikatan, marami ring naghahangad na magpalaganap ng takot sa mga Muslim. Wallahi, ang mga tao na ito na nagpapakalat ng maling balita na ang virus ay hindi totoo, ang bakuna ay mayroong masamang layunin sa pagpapatupad nito sa mga tao. Wala silang pinagkaiba sa mga terorista na nagpapalaganap ng takot at pangamba sa mga tao sa halip na sa kaayusan at mabilis na paggaling ng mga tao mula sa pandemya na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami silang binabanggit, pero lalahanin natin ang pagpababakuna at ang pagsasabuhay natin ng minimum health protocols pagdating sa pandemya na ito ay hindi taliwas sa ating pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari tayong manatiling nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo ay bakunado o nagsusuot ng face mask o kaya hindi pumupunta sa mga matataong lugar, naghuhugas ng kamay at iba't iba pang mga pamaraan upang maprotektahan natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya. Hindi ito taliwas sa pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't ang mga sahaba, kapag sila ay tutungo sa jihad, gumagamit sila ng armas, gumagamit sila ng armor, hindi sila nakibaka, napatpat lamang at bato ang dala nila. Ginamit nila ang pinakamagagandang mga sandata. Ganito rin tayo dapat sa panahon ngayon ng pandemya. Hindi sapat ang pananalig dahil hindi ito ang sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kanyang mga nilikha. Gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay kikilos. Tama nga ang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat tayo ay napapagod na, naiinip at naapektuhan na ng pandemya na ito. Mayaman man o mahirap, matanda man o bata, lahat tayo ay apektado na nito. Kaya huwag na nating palalain pa ang ating mga kalagayan sa pamagitan ng pakikinig sa mga taong wala namang nalalaman sa usapin na ito. Mga taong pakialamero, na katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nakabilang sa pagpapakita ng mabuting relihiyon o pagiging mabuting Muslim ng isang tao ay ang kawalan niya ng kinalaman sa mga bagay na wala siyang kinalaman dito. Ang kawalan niya ng pakialam, hindi niya pakikialam, hindi niya panghihimasok sa mga bagay na wala siyang kinalaman dito.